Alam mo ba kung bakit Pilipino ka? Oo naman. Alam mo pala dapat may pakialam ka. O di pag-usapan natin ang Pax Silica. Para mas madali, panoorin natin tong video ni magkano para konti na lang yung sasabihin ko. Ano ba yung Pax Silica? What is Pax Silica? Let's talk about Pax Silica. Tapos yung iba dyan sinusuportahan yung Pax Silica. Mas magre-reklamo kayo sa tubig pagdating ng Pax Silica sa Pilipinas. Mauubos na daw ang tubig sa Pilipinas dahil sa Pax Silica. Dahil daw sa laki nito, magkakasya daw ang 444 Philippine Arena sa lupang tatayuan nito. Ano nga ba ang Pax Silica? At bakit kailangan kang maging aware dito bago maging huli ang lahat? Ano ba itong Pax Silica? Ang Pax Silica ay isang dambuhalang project ng 14 countries sa pangunguna ng Amerika. Bakit daw itatayo ito? Para gumawa ng maraming computer chips, AI, data centers, at iba pang makabagong technology. Sumali ang Pilipinas noong April 16, 2026. At ang unang malaking project ay planong itayo sa New Clark City, Tarlac. Hindi lang ito isang malaking computer building isang syudad ito. Ang lupang inilaan para sa Pax Silica ay 1,619 hectares. Okay, para ma-imagine mo kung gaano kalaki yan, think of a basketball court. Alam mo bang magkakasya na sa Pax Silica ang 38,500 na basketball courts? Ganyan siya kalaki. Kasya na din dito ang isa sa pinakamalaking mall sa Pilipinas, ang Mall of Asia. Pero imo-multiply mo sa 101. Ganyan kalawak ang lupa niya. Maliban sa kakainin nitong malawak na lupain, lalamon din ito ng napakaraming tubig. Tubig na iniinom mo at maaaring maging numero unong kaagaw mo sa fresh water. Wait muna, ano nangyari yun? Di ba puro computers naman yung nasa loob niyan? Well, ganito kasi yan. Ang malalaking data center ay puno ng computers na tumatakbo ng 24/7. At dahil sobrang init ng mga machines, kailangan silang palamigin gamit ang tubig. Ang isang malaking hyperscale data center ay maaaring gumamit ng hanggang 5 million gallons ng tubig kada araw. Katumbas na yan ng 19 million na litro ng tubig. Uulitin ko po, araw-araw yan. Meanwhile, sabi naman ng gobyerno sapat daw ang tubig. Pero sa totoo lang, hindi words of assurance ang kailangan natin. We need actual numbers. Saan nyo kukunin ang tubig? Ilang milyon kada araw? Ilang porsyento ang i-recycle? At anong mangyayari kapag nagtagtuyot? Dito papasok yung mga sinasabi ng mga tao na hindi naman mauubos ang tubig. Nag-i-evaporate lang, tapos uulan ulit. okay, para clear lang totoo na umiikot ang tubig sa water cycle. Pero hindi ibig sabihin na unlimited ang fresh water. Kapag nag-evaporate ang tubig sa data center, hindi siguradong babalik agad iyon sa Clark. Pwede itong umulan sa dagat, sa ibang bansa, o sa lugar na hindi naman natin mapagkukunan ng inuming tubig. Kaya ang tunay na tanong ay hindi, mawawala bang tubig sa mundo? Dapat ang itanong mo, may sapat pa bang malinis na tubig dito kapag kailangan na ito ng mga tao? Dahil ang fresh water na madaling makuha ay limitado. At habang tumataas ang demand, tumataas din ang panganib ng water shortage. Maliban sa tubig, magiging kaagaw na din natin ang Pax Silica pagdating sa kuryente. Hindi lang kasi tubig ang kailangan ng data centers. Napakalakas din nilang kumonsumo ng kuryente. In fact, sa bansang Ireland, umabot sa 22% ng buong metered electricity consumption ng bansa nila ang ginamit ng data centers noong 2024. Mas malaki pa yon kaysa sa konsumo ng lahat ng urban household nila na nasa 18% lang. Ngayon, isipin mo mangyayari ito sa Pilipinas. Di ba napakamahal na ng kuryente ngayon? Tapos magdadagdag pa tayo ng napakalaking tech zone na kailangan may kuryente 24 hours a day, 7 days a week. Kaya dapat malinaw, saan manggagaling ang power? Renewable ba yung gagamitin nila? Ay sarili ba silang planta? At sino ang magbabayad sa kailangang grid upgrades? Baka mamaya silang gagamit. Pero tayong mga consumers na naman ang sasalo ng gastos. Ang isa pang importanteng tanong, bakit kailangang maging concerned ka sa Pax Silica? Well, may direktang epekto ito sa'yo. In fact, sa ibang bansa, hindi na sila nagpapetiks-petiks pagdating sa mga data centers. Example yung sa Chile, alam mo bang kinailangang baguhin ng Google ang data center nila doon dahil masyadong maraming tubig ang gagamitin? Nakakaranas sila ng tagtuyot doon. Sa Netherlands naman, nilimitahan nila ang malalaking data centers dahil kulang na ng lupa at kuryente. Take note ang mga bansang nabanggit ko, hindi sila kontra sa technology. Nag-ingat lang sila bago pumayag. Ganun din dapat tayo.
Hindi basta oo ng oo. Now, to be fair, meron bang positive side ang Pax Silica? Well, meron naman. Gaya ng maraming construction jobs. Tapos pagkakataong magkaroon tayo ng mas malaking papel sa global AI at semiconductor industry. Pero dapat itanong natin, ilan ang permanenteng trabaho na mapoprovide nito? Tapos, ilan ang mapupunta sa mga Pilipino? And of course, magkano ang sahod? Hindi sapat ang maraming trabaho kung kapalit nito ay tubig, lupa at kalikasan. Linawin ko lang hindi masama ang development at hindi masama ang pagnanais na gawing technology hub ang Pilipinas. Pero delikado ang isang dambuhalang project kapag ang nakasalalay na ay mga basic needs nating mga Pilipino gaya ng inuming tubig at kuryente. All because of AI. Never siyang magiging worth it. Kaya ang dapat na maging panawagan natin, ilabas ang buong plano ng Pax Silica bago pirmahan. Ikaw, sa tingin mo, ang Pax Silica ba ay biyaya o sumpa? Itatanong nyo kung aktibo o posible na itong mangyari sa Pilipinas, ang aking kasagutan ay oo. Posible at aktibo na itong mangyari sa Pilipinas dahil host na po tayo ng malaking Pax Silica Hub sa New Clark City. Sa positive side, malaki ang oportunidad sa trabaho at investment. Pero dapat bantayan ang environmental impact, transparency at sovereignty issues para hindi malugi ang lokal na komunidad. Kasi nga, di ba Pilipino ka? Pilipino tayo. Kung sino man dapat ang primary na mag-benefit dito lang iba kundi tayo. Dag ko lang din para alam nyo po yung pangunahing miyembro ng Pax Silica at kani-kanilang mga papel. Sa United States, pinuno Japan, South Korea, Singapore, United Kingdom, Australia. Ito ang kanilang mga papel. Israel, United Arab Emirates, India, Philippines, Germany, Sweden, Qatar, Netherlands. Ito. Yan ang kanilang mga role. Ano sa atin? Luzon Economic Corridor bilang AI hub at mineral processing. Norway, Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Panama, Kazakhstan, Greece, Finland. Yan ang mga role nila. Dagdagan natin ng konting positive. Possibly, meron daw mahigit 130,000 high-quality job at 40 to 70 billion dollars investments. Brain gain daw para sa mga Filipino engineers at researchers. Hindi na raw export lang, kundi mineral processing sa loob mismo ng bansa. Sa mga negatibo, sabi na din naman po ito sa video pero baka nakalimutan mo o nakalimutan ko. Water consumption, 65 million to 90 million liters a day. Posibleng makaapekto sa local supply. Pwede pang tumaas. Indigenous people's displacement. Nangyayari po ito kung hindi talaga maayos ang konsultasyon. Land lease guys, up to 99 years para sa foreign investors na binabatikos bilang risk ng land grabbing. Palawakin natin konti lang. Last na to. Komento lamang po ito ng ibang expert na Pilipino. Una, environmental groups. Nag-aalala sa sobrang konsumo ng tubig at enerhiya ng data centers at manufacturing hubs. Kasi sobrang dami naman talaga, di ba? Makabayan block at farmers groups. Nababahala din po sa mataas na power rates at posibleng displacement ng mga komunidad. Kasi nga hindi naman po ito sigurado. Masusustain kaya nila ito? Civil society groups. Nagbabala po sa land grabbing, resource extraction at militarization sa rural areas. Siyempre, policy observers. Nanawagan naman po ng transparency sa water use data, environmental studies at public consultation. Actually, dapat laging kasali ang mga Pilipino. Dapat lagi natin tong alam kasi dapat hindi tayo madihado. Dapat alam natin una pa lang, wag na sanang paabutin sa dulo. Sobrang laki na ng gulo. Sabi nga ni magkano? Hindi naman tayo tataliwas kapag ang usapan ay development. Pero paano pag umabot sa total Filipino displacement?